Magandang araw mga kapuso, narito na tayo sa episode 15 ng Stolen Life, araw ng Biyernes. Sabi nga ni Darius, Lucy, kino-comfort ko lang si Para. Sabi naman ni Lucy, kamusta ka naman Para? Sabi naman ni Para, okay lang ako. Kung pwede lang iwan nyo na akong mag-isa, sabi naman ni Darius. Bago kami umalis Para, bibigyan muna kita ng payo ha. Kailangan mag-usap kayong dalawa ni Vincent. Hindi lang yung puro ako lamang yung kumakausap sa asawa mo. Asawa mo siya. Kailangan pag-usapan ninyo ang mga problema. Sabi naman ni Lucy, tama naman si Darius Para. Katulad namin, nag-uusap kami ni Darius. Kapag meron kaming problema na pag-uusapan namin agad. Sabi naman ni Para, I said good night nga diba? Tinarayan niya yung pinsan niya at umalis na nga yung mag-asawa. Kinabukasan, talagang naiinis na naman tong si Para kay Lucy. Nababatrip siya. Sabi naman ng nanay niya, ano na naman bang problema? Paano kasi? Lagi na lamang niyang Lucy na nang gumaganda ang buhay. Alam mo, Nay, meron talaga akong binabalak para makapaghiganti sa kanya. Sabi naman ng nanay niya, nako, anak ikaw baliw-baliw ka talaga. Nababasa ko na yung nasa isipan mo. Huwag mo nang pag-aralan yan or balikan yung astral projection saka travel na yan ha. Mapanganib yan, baka sa pagkakataon ngayon makuha ka na talaga ng mga demonyo. Sabi ni Para, Nay, paano naman ako makakapaghiganti sa kanya? Gumagawa nga ako ng paraan ngayon Gumagawa ako ng butas ngayon para masira yung pamilya niya. Sisirain ko yung pamilya niya. Paano siya na laging tong perfecto, siya lagi tong tama, malinis, lagi siya yung maganda sa paningin ng pamilya niya. Samantalang nung una ayaw na ayaw sa kanya ni Mamita, sinusuka siya. Pero ngayon gustong gusto na siya ngayon. Kaya lang naman kasi lumamang sa akin yung Lucy niyan dahil magkakaroon sila ng magandang pamilya. Gawa nga na meron na nga silang anak ni Darius. Dapat naman talaga sa akin napunta yan si Darius Para sa ganun, sa akin napunta si Cheska. Para sa ganun ako yung nanay niya. Ngayon pinagbawalan talaga siya ng nanay niya na huwag na nga ipagpatuloy yung paghiganti kasi nga hindi nga talaga maganda yung mga pinaplano niya. At tinutulan din siya ng nanay niya na huwag daw siya makikipaghiwalay kay Vince. Ayaw na raw niyang bumalik sa dati nilang buhay na naghihirap. Ito na raw ang pagkakataon para diba, may pagpatuloy nga ni Para yung yaman niya. Kailangan dumikit siya ng gusto kay Vince kahit meron silang problema. Kasi nga pangarap nga ito ni Para na makapag-asawa nga ng gwapo, mayaman, diba? Para nga naman sa gayon, umangat din ang buhay niya. Pero ito na nga, sumunod na araw, merong family pictorial, ang pamilya Rigor. Iyon pala, kagustuhan pala to ni Lucy, na magkaroon ng pictorial yung pamilya nila para sa ika 8 years anniversary nila. Ngayon, talagang napakakisig nga nito ni Darius, suot-suot niya yung armor at napakaganda naman nito ni Lucy. Malagades ang team. Yung kumbaga parang Greek, 'di ba? Ngayon, yung photographer binigyan ng cow's milk si Cheska. Anak, how did you get this? Sabi nung cameraman. Galing po yan sa akin kasi po natutuwa po ako sa anak nyo. Sorry po kuya kasi po bawal po kay Cheska yung cow's milk. Allergic po kasi siya dyan. Ngayon pinuntahan niya to si Mamita at nasa makeup room. Talagang nagpapasalamat itong si Mamita dahil nga ginawa pa nga talaga ni Lucy itong ganitong event, diba? Itong gathering para magsalo-salo na rin daw silang mag-anak. Hindi naman daw niya maaasahan yung mga apo niya kasi puro mga lalaki. Buti na lamang daw at nandito si Lucy. Sabi naman ni Mamita, siya nga pala Para, nasa na ba si Vince? Sabi naman ni Para, ayun, eto hanggang ngayon wala pa rin. Wala pa rin siyang reply or response man lang sa mga text or tawag ko. Hindi pa ba kayo nagkakausap? Hindi pa ba kayo nagkakasundo? Alam mo para sabihin ko sa'yo, ang babae mismo ang nagdadala sa mag-asawa. Siya ang nagpapasaya sa kanyang asawa niya. Kaya tumatagal ang kanilang samahan. Dapat alam mo kung saan naroroon ang asawa mo. Dapat kinakausap mo siya, sabi naman ni Para. Paano ko malalaman? Kapag nauwi siya ng bahay, lagi kaming nag-aaway agad. Inaaway niya ako. Ako na nga itong umiiwas Pero dahil sa kanya, kaya nauudyok akong awayin siya. Sabi naman ni Lucy, alam mo Para, suggest ko lang mawalang galang na, ba't kaya hindi mo na kayo mag-therapy mag-asawa? Ako magte-therapy? Sa amin dalawa mas kailangan yun ni Vince. Ano ba, Lucy? Sabi naman ni Lucy, kasi concern lang naman ako.
Baka naman kasi hindi naman si Vince may problema, baka ikaw. Kailangan pagdaanan nyo to, kailangan kasama ka kasi asawa ka rin. Sabi naman ni Mamita, teka lang para, ba't ayaw mong tularan si Lucy na pinsan mo? Siya napakabait niya. Talagang kapag mayroong problema, talagang inaayos sila ni Darius. Tularan mo siya. Kailangan maging mapagpakumbaba ka at maging matiisin ka. Sabi ni Mamita, no, na sermon na niya si Para. Sabi naman ni Para, okay sige, ako na tong masama, ako na tong pangit sa paningin ninyo. Lagi na lamang si Lucy yung tama yung maganda sa inyo di ba? Siya yung laging nasusunod, siya yung magaling. Ngayon eto na, nag-walkout na nga to si Para. At kinompronta nga siya ni Lucy para humingi ng tawad. Sabi ni Lucy, alam ko na misinterpret mo yon. Sorry, hindi ko naman intensyon na bigla lang ako. Sa akin lang naman, sinadjust ko lang naman yun dahil concern ako, pamilya tayo. Sabi naman ni Para, pamilya? Ito ba talaga ang tingin mo, pamilya? Sabi ni Para, no? Talagang hindi talaga siya nakikinig sa mga sinasabi ni Lucy, diba? Sabi nga ni Lucy, pinagdidiinan niya na tayo lang din naman na magtutulungan Para. Kung meron kang problema, nandito kami ni Darius, handa kaming gabayan ka, suportahan ka, at tulungan ka. Hanggang sa umalis na nga tong si Lucy. At ito namang si Para, nagtataray na naman, nag-a-attitude, pabulong-bulong, sabi niya, ba't ako makikinig sa'yo, lukarit ka, baliw, sabi niya, no? Ngayon, ito na nga, tumawag na nga siya para ialam na kung nakabalik na ba si Vince, kaso wala pa rin daw sa bahay. Ngayon, dumadaan si Lucy at nakita nga ni Para, kaya tinapakan niya yung pinakailaylayan ng gown nito at talagang natumba nga itong si Lucy. Napasubsub siya doon sa may mga kandila at hanggang sa nag-apoy, nagdingas yung kanyang gown. Napaso siya. Kitang-kita ni Mamita yung pangyayari sa ni Cheska na talagang tinapakan ni Para yung laylayan ng gown ni Lucy. Kaya sabi ni Mamita, kasalanan mo to, ikaw may gawa nito. Sabi ni Para, hindi po Mamita, wala po akong kasalanan. Anong walang kasalanan? Darius, pagsabihan mo nga to si Para, tulungan mo si Lucy. Kumuha ng fire extinguisher si Darius, dali-dali. At saktong dumating din naman si Vince. Sabi naman ni Para, tatayo ka lang dyan, hindi mo ko ipagtatanggol. Sabi ni Mamita, eto, kung asawa mo, pagsabihan mo. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko na siya mismo yung tumapak ng laylayan ng gown ni Lucy, kaya siya napahamak. Umiiyak si Cheska at talagang trauma ang inabot. Sabi naman ni Para, pinagdidiinan niya na wala siyang kasalanan. Aksidente naman nangyari. Samantala, sa pagkakataong ito, nasabihan nga ni Mamita si Vince, sabi niya, asawa mo siya. Dapat kasi, lagi ka nandirito, hindi yung lagi kang wala. Kita mo, napapabaya mo asawa mo. Hindi mo na nga masyadong kilala. Talagang totoo yung nakita ko. Hindi ako makapagsinungaling, Vince. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko na siya mismo ang tumapak ng laylayan ng gown ni Lucy, kaya siya napahamak. Sabi naman ni Vince, kamusta naman po si Cheska? Ayun, iyak nang iyak sa kwarto ko hanggang sa nakatulog na nga dahil sa traumang inabot. Sabi naman ni Vince, Mamita, pasensya ka na. Hayaan mo, aayusin namin itong mag-asawa. Sabi naman ni Mamita, sige, mag-usap kayo dahil mag-asawa kayo. Kayo lang din ang makaka-resolve nito. Sabi ni Mamita, no? Sabi naman ni Vince, makakaasa po kayo Mamita. Pupuntahan ko po si Para kausapin siya, di ba? Kasi nga talagang nawawalan na nga ng gana si Vince dahil nga sa asawa niya na talagang topakin, di ba? Ngayon ito na nga, nagkaroon ng minor injury, minor burns itong si Lucy at okay na rin daw siya. Kailangan daw itong bendahan at makalipas lamang ilang araw magiging okay na rin to, babalik na rin daw sa dati yung balat niya. Degree 1, no? 1 degree yung burn na tinamo niya, kaya okay na raw siya. Labis talaga yung pag-aalala ni Darius. Sabi nga ni Darius, sa oras lang talaga na malaman ko na may kinalaman niyang pinsan mo, makakalimutan kong asawa siya ng kapatid ko. Baka kung ano pa magawa ko sa kanya. Sabi naman ni Lucy, alam mo, love, wala talagang kasalanan dito si Para. Huwag mo na siya sisihin. Aksidente lang talaga nangyari. Saka kaya ko naman siyang patawarin Alam mo, gusto ko lang talagang makumpleto tayo ngayong araw na to Ayoko talagang maantala yung event natin ngayon. Kasi gusto ko pa naman kumpleto tayo kasama si Vince, si Mamita, si Para. Sabi naman ni Darius, si Para talaga. Alam mo love, talagang napaka-forgivable mo. Napakabuti mo talagang tao. Sabi naman ni Lucy, hindi naman kasi magagawa yun ni Para. Oo, maldita siya, nag-aaway kami lagi.
Pero ako, para saktan niya ng ganun, hindi niya yung magagawa. Saka handa ko naman siyang patawarin. Samantala, ito na nga, nahuli nga ni Para na hawak-hawak ni Vince yung passport niya. At ba't hawak mo yung passport mo? Aalis ka na naman. Lalayasan mo ko, kakauwi mo lang dito, di ba? Kasama ka na naman sa babae mo, sabi ni Vince. Alam mo, para sa atin dalawa, ikaw ang may kasalanan. Ikaw talaga may problema, sawang-sawa na ako sa bunganga mo, ingi-ingay mo. Alam mo, dapat mag-ayos tayo. Teka lang, wag ka maingay, maririnig tayo ni Mamita. Pag narinig yon at napuno yun sa atin, baka palayasin tayo dito. Kailangan ayusin na muna natin ang sarili natin. Aayusin ko ang sarili ko at ganun din ikaw, sabi naman ni Para. Pues, hindi ako ang dapat na mauna niyan. Ikaw dapat. Kaya Vince, mula ngayon, dapat magbago ka na, sabi ni Para, no? Ngayon, sabi nga nito ni Vince, kailangan natin kumprontahin si Mamita. Kausapin natin siya, may sasabihin tayo. Kailangan magbago na tayo. Ayusin natin to, sabi ni Vince, no? Ngayon, talagang hindi talaga naniniwala si Para kasi pakiramdam niya talaga, lolokohin at lolokohin pa rin siya. Hindi talaga ito magbabago. Samantala, ito na nga, dumako na nga tayo dito kina Lucy. Nakabalik na nga siya ng bahay at talagang labis ang pag-aalala sa kanya ni Mamita. Sabi naman ni Lucy, okay lang po ako Mamita. Ilang araw lang po babalik na rin po ito sa dati at makakakilos na rin po ako dito sa bahay. Thank you po talaga sa concern, sabi naman ni Mamita. Huwag ka muna magkikilos ha, sabi naman ni Darius. O yan Mamita, pagsabihan mo yung asawa ko. Ang kulit-kulit kasi, sabi naman ni Mamita, hindi naman kasi importante sa akin yung family gathering na yun, yung family pictorial na yun. Ang importante sa akin, ang kaligtasan mo. Ngayon, dumating na ngayon mag-asawa, sina Vince at si Para. Sabi ni Mamita, o ano na namang gulo ang dala nyo? Sabi ni Vince, Mamita, hindi po kami pumunta dito para manggulo. Nandito po kami kasi may sasabihin po sa inyo si Para. Sabi ni Lucy, ano yun Para? Umamin nitong si Para, napaka-plastic, sabi niya, Lucy, tungkol sa nangyari, pasensya ka na ha, hindi naman talaga sinasadya yung nangyari, aksidente lang yun. Ngayon sabi naman ni Lucy, pinapatawad na kita, sino ba man na magtutulungan saka magkakaintindihan kundi tayo lang. Napakabuti kasing tao ni Lucy, napatawad niya agad yung pinsan niya, napakamaldita Samantalang ito namang si Mamita, ayaw niyang ibigay yung fully trust niya. Kaya Para, hindi talaga siya lubusan nagtitiwala dito. Samantala, nililinis ni Mamita yung sugat niya o yung paso nga ni Lucy. Sabi naman ni Lucy, maraming salamat po sa pag-aalaga niyo sa akin. Sabi naman ni Mamita, kulang pa ito sa lahat ng mga kabutihan pinamalas mo sa akin. At saka sa pag-aalaga mo sa akin. Alam mo, Lucy, nagkamali ako. Napakabuti mo asawa para sa apo ko. Mabuti kang tao, mabait ka. Sana mapatawad mo ko sa mga kasalanan na gawa ko sa iyo. Noong una ayaw ko sa iyo bilang mapapangasawa ng apo ko. Pero ngayon tanggap na kita. Nakilala ko na ang pagkatao mo, na ikaw talaga yan. Noong una talaga ayaw ko sa iyo Sabi naman ni Lucy, Mamita, maraming salamat po. Nagpasalamat talaga siya. Very heartwarming yung usapan nila dito, no? Sobrang ganda talaga ng eksenang to, no? Sa pagitan nga ng maglola na rin, dahil nga parang apo na rin talaga ni Mamita tong si Lucy. At nakikinig naman na tong si Para sa gilid, nagtatago at naiinggit siya. Kasi nga sa pagkakataong ito, si Lucy na naman ang bida, di ba? Sa kanya na naman pumapabor ang swerte. Kaya naman talagang nagsiselos itong si Para. At eto, pumasok na nga siya sa kwarto. Kitang-kita niya na mayroong babaeng tumatawag sa cellphone ni Vince. Habang si Vince nagbibihis at papaalis na naman para puntahan yung babae niya. Ngayon sinagot agad ni Para yung telepono. Hello? Sino ka? Sagutin mo ako. Balandi ka? Nanlalandi mo yung asawa ko? May asawang tao? Ikaw naman Vince, ang kapal talaga ng pagmumukha mo. Dito pa talaga sa bahay, tumatawag yung kabit mo, hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan. Asawa mo ko, pinapamukha mo sa akin talaga, harapan ha. Talagang tumatawag yung kabit mo, sabi naman ni Vince, ka na naman pinapakailan mo yung cellphone ko, gamit ko. Personal na bagay ko to, pinapakailaman mo. Alam mo sa atin dalawa, ikaw talaga may problema dahil napakaingay mo. Sabi naman ni Para, baliw ka ba? Ako pa talaga sisihin mo? O di ba Para tumigil ka na? Akala ko ba nagbago ka na? Di ba sabi mo magbago na tayong dalawa? O ito wala naman talaga akong kasalanan O di ba please lang Para, huwag ka na maingay, alis na ako.
Saan ka pupunta ha? Hindi pa ako tapos sa'yo. Wala na nga siya nagawa at nagdabog na nga itong si Para. Samantala, ito naman si Cheska naglalambing sa nanay niya. Hinalikan yung sugat nga ni Lucy, diba? At sabi naman ni Cheska, gagaling na po yan kasi hinahalikan ko eh. Basta, mami, pwede po ba magtabi tayo dito sa kama? Kasi gusto ko, ako yung mag-aalaga sa'yo, babantayan kita. Nako, talagang napaka-sweet mo. Ngayon, dumating naman to si Darius. Aba, at merong gustong tumabi sa amin? Paano kung yung nagbabantay siya yung unang makakatulog? Diba? Basta po babantayan ko po si mami para alagaan ko po siya. Alam mo, ito magpapatulog sa'yo, kinikilitin yung anak niya, no? Ito yung lamo, kung kakagating ka, ayan o, yan, ganyan, nagkakatuwaan sila, diba? Sweet nila mag-anak, nakakatuwa. Samantala, kinabukasan, nasa bahay na naman itong si Para. Nagmamakul sa tabi ng nanay niya. Nakeso daw, lahat daw ng mga kasamaang ginagawa niya, nagbabackfire sa kanya, bumabalik sa kanya. Parang kinakarma siya. At lalo pa raw sinuswerte itong si Lucy dahil sa pagkakataong ito, nagkasundo na silang maglola, si Mamita, diba? Gustong gusto na siya ngayon ni Mamita Ason. Samantarang dati sinusuka siya nito, pero ngayon, magsanggang dikit na sila. Hindi naman daw talaga siya magugustuhan nun kung hindi talaga sila magkakaroon ng anak ni Darius. At ngayon, gagawa raw siya ng butas or paraan para tuluyan masira ulit si Lucy sa pamilya Rigor, no? At dito na po nagtatapos sa review and recap para sa araw na to mga kapuso. Pakatunghayan natin ang mga magaganap sa Lunes. Gagawa ng paraan itong si Para, no, para makapaghiganti at tuluyan nga masira si Lucy sa pamilya niya. Lalagyan niya ng cow's milk, yung pinaka lutuan, 'di ba? Yung pinaka cream ng carbonara, 'di ba? Parang si Mamita yata ang makakain nito, pero nagkamali. Napunta kay Cheska yung carbonara. Ngunit napigilan ito ni Para, pero huli na ang lahat dahil inatake ng allergy itong bata, no? Ano kaya ang kahinatnan ng pangyayaring ito? Kaya wag natin palalagpasin ang next episodes ng Stolen Life ngayong darating na December 4, araw ng Lunes. At kung bago ka pa lamang sa aking channel kapuso, kung maaari ay makahingi lamang ako sa iyo ng subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Stolen Life and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po. Happy weekends mga kapuso and God bless us all.